Nananatiling nasa kategorya ng super typhoon ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pakinggan po natin ang isinasagawang briefing ng Pag-asa. Tonight or tomorrow morning at papangalan natin bagyong Henry. Magiging ikatlong bagyo sa buwan ng Agosto. So unahin natin itong si Gardo na nasa loob ng ating area of responsibility. So generally it will move on a north or northwestward direction pero malayo pa rin sa ating bansa. And within the next 24 hours, nakikita natin na possible ng mag-dissipate o matunaw o maging isang low pressure area itong si Tropical Depression Gardo. Then still dahil nga sa layo nito, wala itong direct effect. Ngunit yung trough or extension ang magdudulot ngayon ng pag-ulan over some parts of Visayas and Luzon area. Okay, for the super typhoon, so makikita natin sa ating track. So as of 8 AM, nasa labas pa siya. Then mamayang gabi, inaasahan natin na papasok na ito ng ating area of responsibility over the northern boundary. Then nakikita natin based on our analysis, ito ay susubsob pa. So ito yung nakikita natin dahil merong high pressure area on the east and on the west and east ng bagyo. Ito ngayon yung pumipigil doon sa bagyo para umilos pataas. Then ang nangyayari ngayon, gumagalaw pa eastward yung high pressure area dito sa may Japan side. Then mayroon panibagong high dito na siya ngayon na mag-govern sa movement ito. Kaya by ganung scenario, susubsob pa ng husto yung ating bagyo. Kaya nakikita natin yung ating extreme northern Luzon area ang binabantayan natin dahil kapag sumubsob pa ng husto, itong super typhoon natin ay possible, worst case scenario natin, signal number 3, over the extreme northern Luzon area, which is Batanes. So, yun yung binabantayan natin, pero may scenario din tayo na possible na kumilos ito papalayo. Pero sa ngayon, ito yung pinakamalapit na yung ating bagyo on Friday, ito na yung pinakamalapit dito sa extreme northern Luzon area. So yun yung binabantayan natin dito sa super typhoon na papasok ng ating area of responsibility. So on that track, so nakikita natin, by tonight, then it will be named Henry. Then by late Thursday through Friday, ito na yung magiging almost stationary siya dito. So makikita natin na halos magkakatikit. Then mag-recurve na siya towards north. So ito yung nakikita natin na galaw. Dahil nga, nakadepende itong ating super typhoon dito sa dalawang high pressure system sa ibabaw niya. So kapag ito na ngayon na magdidikta ng galaw, ito yung magsasabi sa atin kung ito ay susubsob pa ng husto or hindi na. So yun yung ating nakikita magiging epekto nito in the coming days. So ang crucial date natin is on Friday and weekend dahil titignan din natin kapag nandito ang bagyo, possible din yan maghatak ng habagat. So yun yung isang tinitignan natin sa ngayon na magpapauli naman mostly on the northern and central parts of Luzon. So dito wala pa naman tayo nakataas din na anumang wind signal kasi na malayo pa naman ito at pero magiging rough condition na over the parts of the northern Philippine area. So mas magiging maalon na dito sa may southern Japan and Taiwan area. Then light to moderate winds, rains naman na-expect natin on late Thursday or Friday. Then enhancement ay hindi natin i-roll out na pwede nga magpaulan dyan sa western section ng Luzon beginning on Friday. And that's for the update on dalawang bagyo na binabantayan natin.